Welcome back to our YouTube channel. And today's our video. Meron akong good news sa inyo guys. Sobrang excited ako dito sa good news ko sa inyo. Kasi kung naaalala nyo, nag-file kami ng petition para sa aking mga anak. Yung I-130 petition for alien relative. So, ito na guys yung good news ko. Sobrang excited akong i-share sa inyo. Kasi, na-approve na sila! Ito guys, oh, na-receive na namin yung notice approval from US Citizenship and Immigration Services. Ayun guys, sobrang excited ko. So, i-share ko sa inyo guys kung paano yung timeline ng kanilang processing journey. So, ito yung journey guys. So, June 13, 2023 na-receive ng USCIS. So, pinasa ko ng June 12. So, kinabukasan, na-receive na nila. And then, from June, July, August 24, 2023, sinulat ko guys, para na tayo magkamali. Ayan. Case is being actively reviewed by USCIS. So, after nyan guys, from August 20, 23, 24, that's the long wait na pagkatapos niyan, July 29, 2024, naka-receive ako ng notification from my phone in my apps kasi nandoon nag-install ako ng app ng para nare-receive mo yung notification, so para matrack mo yung status, yung case, everything, ayon. Tapos, naka-receive ako na ang sabi ay, case is being actively reviewed by USCIS. Ganun pa rin, kagaya ng August 24. And then the other day, July 30, July 31, hindi siya other day, so 29 tas 30 tas 31, case approved. July 31, 2024. Ayun siya. So, case approved na siya, guys. Sobrang saya. Paggising ko ng umaga, yung pagod na pagod ka galing ka sa work mo, tapos mababasa mo, case is approved. So, this is the perfect time. And thank you, Lord, for everything. For the wait, you know. Waiting is over. So, ito na yung pinaka starting na ng processing. And then, August 3, 2024, ngayon yun, today, case was sent to the Department of State na siya, guys. And then, today naman, kahapon, nakuha ko itong notice na to from the mailbox. And then, nung binuksan ko siya, guys, hindi mo pa dito makikita, hindi kasama yung welcome letter from the National Visa Center. So, mag-i-email sila sa email mo. So, nakalagay doon, 45 days, antayin mo yung email nila. Kung hindi sila mag-email, mag-aantay ka ng parang 45 days to email them again. Parang ganun. Pero hindi ako nag-antay, guys, kasi ngayong umaga na to, nag-email na yung National Visa Center sa akin, guys. Nag-email na sila sa akin para i-check ko na yung next step ng processing after approval. So, pwede mo na siyang i-check sa Consular Electronic Application Center, yung ACAC. So, nandun guys, kasi sa email nila, in-email na nila yung NVC case number, yun yung MNL, and then yung etc. yung number, and then yung invoice ID number, nandun din. And then, makikita mo yung mga susunod next step na gagawin mo. Nandoon yung magbabayad ka na ng payment for adjustment of status 120, and then 325 processing fee for DS 260. DS 260 kasi sila I-130. So, yung guys yung aking good news. So, yun yung processing time. So, almost 1 year din from June 2023 to July 31, 2024. Yun yung inantay namin bago sila na-approve, guys. Ayun, sobrang excited. So,
ang gagawin natin ngayon ay magbabayad sa next step natin. And then, magpapamedical sila. And then, after ng medical interview, if not my mistaken, yun, tama yun. So, ayun. So, magre-research pa ako, guys, ano yung mga next na preparation na gagawin ko. So, yeah, bibigyan ko yun ng updates on this case for my kids. And pasensya na kayo guys, ngayon lang ako nag-show up sa YouTube kasi sobrang busy. And then I'm so excited to share you this good news na ayaw kong palampasin, di ba? Para naman ma-share ko sa mga nagbabalak i-petition yung kanilang mga anak. So by the way, ang nag-petition ng mga anak ko ay my husband. Kasi ayun, siya yung nag-petition ng mga anak ko para mas mabilis yung proseso under his name kasi siya yung US citizen and then ako ay green card. So, ang kagandahan sa mga bata, guys, kasi doon sa US Embassy ipaprocess yung kanilang adjustment of status. So, ayun guys, for now, that's my update for my kids application, and the rest, I'm gonna give you update. So, pupunta na ako sa sa national visa electronic application para i-process yung mga tas i-upload namin yung mga document, affidavit ng aking asawa. Ayan guys, para masikaso na namin, and then malalaman natin yung mga next step by step. Sobrang nakaka-excite lang kasi itong part na to kasi syempre ito yung perfect time kasi meron akong work, so naka-save naman ako para sa mga payment nila. Ayaw ko din naman iasa sa asawa ko lahat, di ba? Kasi siya yung nagbayad ng mga bata application. Kasi bago mag-start ng lahat ng proseso na ito, guys, pag sinend mo yung application sa USCIS, may kasamang check yun. Magbabayad ka. So, yon. So, okay guys, thank you guys for watching. So, my video is gonna be ended today. So, kung meron kayong mga katanungan guys about sa application, meron akong ginawang vlog kung paanong i-fill up yung mga forms. So, comment lang kayo guys below, and then I'm so happy to help you kung ano man yung maitutulong ko according sa aking experience. Okay guys, thank you for watching. Bye!